Kapag isa kang batang lumaki noong 90s at musikang tunog kalye ang pag-uusapan, ay siguradong ang bandang Shackle na ang una mong maiisip. Bakit ba naman hindi? Napakadali kasing makarelate sa kanilang mga awitin. Ito kasi yung klase ng kanta na habang pinakikinggan mo mapapa-headbang ka dahil sa lakas tama. At kung hindi naman, ay mapapabakit ba sa tuwing maaalala mo yung iniwan ka ng syota mo. Bakit ba? Yung tipong habang pinatutugtog mo, parang katabi mo lang sa inuman yung tropa mo. Hindi na tayo mabata, edad may nakatambay sa may kanto. Ganyan katindi ang musika ng Shackle na magpahanggang ngayon ay naririnig pa rin natin. Yun nga lang ay walang permanente sa mundo dahil kahit sobrang haba ng kanilang pinagsamahan ay dumating pa rin sa puntong naghiwa-hiwalay sila ng landas. Sa video na ito ay ating pag-uusapan kung paano nabuo ang Shackle, paano din sila sumikat, pero bakit nga ba nag-away ang bukalista nilang si Noel Palomo at ang bahista na si Wawi Flores? Ano na ang nangyari sa kanilang banda? Nasaan na ang bawat miyembro nito? Ang bandang Shackle ay nabuo noong 1994 na magkakatropang sina Noel, Wawi, Minyong at Oyi. Sila ay nagkakilala dahil sa iisang hilig, yan ay ang musika. Noong mga panahon na iyon, upang makapag-ensayo ang kanilang grupo, ay nagtsatsaga lamang sila sa lumang mga instrumento dahil talagang wala silang sapat na pera para makabili ng magandang gamit. Pero hindi ito naging hadlang para sa kanilang minimithi, kaya nagpatuloy sila sa abot ng kanilang makakaya. Si Manuel o Noel Palomo, ang bukalista ng banda, hindi pa man nabubuo ang kanilang grupo, ay mahilig na itong kumanta at tumugtog ng gitara, ngunit palagi namang sawi sa pag-ibig. Si Chris Lawrence o Wawi Flores ay ang bahista ng grupo, mahilig siya sa rock music. Ang kanyang influence ay ang bassist ng bandang Guns N' Roses na si Duff McKagan at pangarap niya noon na maging isang piloto gaya ng kanyang iniidolo. Yan ay ang kanyang lolo. Si Anthony o Minyong Cervantes ay ang gitarista nila. Siya ay lumaki sa hirap ng buhay at pangarap niya na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Si Rolando o Oyi Bunaw ay ang kanilang drummer. Ang paborito nitong tinutugtog ay ang mga awitin ng Metallica, thrash metal, at kung ano-ano pa. Wala pa ang Shackle ay tumutugtog na din ito sa ibang banda. Una na din silang nagkakilala nila Wawi Flores at Minyong Cervantes. Nadagdag naman sa grupo ang gitaristang si Reynaldo o Wally Gaspar, kaya naman lalo pang bumigat ang kanilang tugtugan. Nagsimula na din ang Shackle na gumawa ng kanilang mga original songs na ang tema ay hango sa tunay na buhay, na kahit na sino ang makakarinig ay makakarelate sa nilalaman nito. Ito yung uri ng kanta na parang inaawitan ka lang ng tropa mo sa inuman. Ika nga pangmasang Pilipino ang datingan. Nagpasa sila ng demo tape sa radio station na LA 105. Isang linggo namang umere sa nasabing istasyon ang kanta nilang Lakas Tama. At sa kalaunan ay pinatugtog na rin ito sa Enyo 107. Sa unang paglabas ng grupo, nang sila ay maging guest sa isang Battle of the Band sa kanilang lugar sa Parañaque, ay humakot sila ng respeto at papuri sa mga manonood dahil talagang ang lakas ng dating ng kanilang musika. At dahil dito ay nakuha nila ang pansin ng isang music producer. Kaya naman di nagtagal ay pumirma sila ng kontrata sa Alpha Records at nai-release ang kanilang debut album na pinamagatang Tayo Na sa Paraiso noong 1996. Ilan sa nakapaloob dito ay ang kantang Lagim, Lakas Tama, Aso, Pexman, at Bakit Ba? Naging hit na hit ang mga awitin nilang ito at palaging mapapakinggan sa mga istasyon ng radyo. Bumenta ang kanilang album ng napakaraming kopya at nakakuha ito ng parangal bilang quadruple platinum dahil talagang maraming nakaka-relate sa kanilang musika. At masasabing ang Shackle na ang mukha ng tunog kalye. Pagkatapos noon ay naging kabi-kabila na ang kanilang mga naging proyekto, mga gig, concert,
At kahit sa mga piyestahan ay madalas silang naiimbita. Pero hindi naman nagtagal, umalis naman ang gitarista nilang si Wally Gaspar. Kaya naman naging 4-piece ang naging lineup ng kanilang grupo. Taong 1998, nang inilabas ang kanilang second album na pinamagatang Rekta at muli itong nagtagumpay dahil ito ay nag-double platinum. Nag-platinum naman ang kanilang third album na Pantasya na inilabas noong 1999. Ang mga album nila mula noong 2000 hanggang 2003 gaya ng Sa Pag-ikot ng Mundo, Caroling na isang Christmas album at Hiwaga ay muling nakamit ang matamis na tagumpay dahil ang mga ito ay nakakuha ng Gold Record Awards. Umalis naman sa grupo ang drummer nilang si Oye Bunaw noong 2003 kaya naman pinalitan ito ni James Rodriguez. 2005 ay nailabas ang kanilang ikapitong album na Kabilang Mundo at sa kaparehong taon ay naglabas din sila ng compilation album na pinamagatang The Best of Shackle Volume 1. Taong 2010 ay inirelease ang kanilang ikawalong album na Tropa. Umalis naman sa grupo ang kanilang drummer na si James Rodriguez pero inirekomenda naman niya ang drummer na si Peter Paul Plason na mula naman sa bandang Green Department upang kanyang maging kapalit. Ilan pa sa kanilang compilation album na inilabas ay ang The Best of Shackle Volume 2 at ang pangsyam nilang studio album ay ang Hi Mabu noong 2015. Subalit noong October 16, 2017 ay pumanaw naman ang original drummer ng Shackle na si Rolando o Oye Bunaw sa edad na 43 dahil sa atake sa puso. Isang video naman ang kumalat sa social media noong March 2019 na kung saan ay makikitang nagbabanatan ang dalawang magkabanda na si Noel at Wawi sa isang gig nila sa Davao. Kaagad naman itong naawat ng mga crew pero marami ang nadismaya na manonood sa pangyayari na ito. Panandalian namang nahinto ang kanilang tugtugan pero tinapos pa din naman ng grupo ang kanilang set. Ayon naman sa paliwanag ni Noel sa isang video sa kanyang post ang nangyaring gulo sa kanilang dalawa ni Wawi ay pawang lambingan lang. Pero sa huli ay sinabi din niya na kaya niya ito sinita ay ayaw daw nitong ayusin ang pagtugtog. Masyado daw kasing pasikat at winawala pa sa tono. Base naman kay Wawi Flores, noon daw araw na iyon ay talagang mainit na ang ulo nitong si Noel at siya lang daw talaga ang napag-initan. Yun nga lang ay talagang hindi na siya nakapagtimpi kaya nga raw napatulan niya ito. Pagkatapos noon ay tumugtog pa sila sa ilang mga gig sa Pampanga. Ngunit iyon na yata yung huli na nakita silang magkakasama. At sa kaparehong taon din ay nagpaalam na sa grupo ang kanilang gitarista na si Minyong Cervantes sa pamamagitan ng kanyang post sa social media. Sabi nga nito ay magpapahinga muna siya at salamat din daw sa kanyang mga kabanda na hindi magkasundo-sundo pero may hashtag na ako na lang ang aayaw. Hashtag ayaw nyo na talagang magkaayos. Kasunod nito ay ang pag-alis ni Noel Palomo sa Shackle na walang maririnig na kahit anong paliwanag. Pero isa namang naghihimutok na tagahanga nila ang nagtanong kay Noel na kung bakit niya iniwan ang banda. Saad pa nito ay marami nang nagmamahal at naging inspirasyon ang kanilang mga awitin sa loob at labas ng bansa ng halos ilang dekada. Pero bakit bigla na lang daw umalis nang wala man lang pasabi itong si Noel? Ayon naman kay Noel Palomo ay hindi naman daw siya umayaw. Kahit nga daw sino ay pwedeng gawin iyon basta makakabuti para sa sarili at sa pamilya. At isa pa ay may nauna na rin daw na nagpaalam sa grupo na sinasabi pang hindi na sila magkakasundo na parang hinihintay na lang daw na umalis siya. Ayon pa sa kanyang post ay may mga pagkakataon na wala siya sa gig dahil mayroon naman daw siyang mga dahilan. Kasi nga daw pagkaiba ang wala ay okay lang naman daw sa kanya dahil may pumapalit naman at nakakaraos. Pero dumarating din sa punto na wala siya sa ibang mga gig dahil hindi naman daw siya inaabisuhan at may mga pagkakataon na kaya lang siya nakakasama dahil sa request ng kanilang manager na pagbigyan na lang ang grupo at tapusin na lang ang kanilang mga nakumpormisong event hanggang December 2019. Pero pahaging naman ito ay meron daw sigurong gustong mapunta sa kanyang posisyon bilang bokalista. Dagdag pa ni Noel ay siya ang may-ari ng pangalan ng banda at isa pa, kanta niya ang nakapaloob dito. Buti nga daw ay pinapagamit niya pa ang kanyang mga awitin. Pwede naman daw niya itong ipagbawal. Pero kung makakatulong naman daw sa dating kabanda at tropa, bakit naman daw niya babawalan? At ang isa pang araw ay marami na ring nawala at bago sa grupo.
Ang kanyang pagsusulo ay sagot na lang daw sa pangkabuhayan ng kanyang pamilya. Kailangan pa rin daw na kumilos. At kahit wala naman daw pinag-aawayan ng isang grupo, ay nangyayari talaga na nagkakanya-kanya. Base naman ito sa post ni Minyong Cervantes sa kanyang social media account. Bago pa man daw mangyari ang insidente ni Wawi at Noel sa Davao, ay may mga una na rin daw na pangyayari na katulad nito na sa tingin niya ay talagang malalim ang pinag-uugatan. Nagpatuloy pa nga daw ang mga parinigan at pasaringan sa FB. Pero pinilit ni Minyong na pumagitna at may mga pagkakataon nga na hindi nakakasipot si Noel dahil wala itong boses, samantalang sa kabilang panig naman ay puro galit ang sinasabi. Sa mga ganong sitwasyon daw ay pinipilit pa rin ni Minyong Cervantes na maitawid ang kanilang mga show, lalo na pagka walang boses ang bokalista. Ito na rin yung nagtulak kay Minyong para mapilitang kumanta. Kahit nga daw na nagkakarambulan ng mga lyrics, basta mairaos lang ang kanilang mga gig ay ayos na. Yun nga daw mga pagkakataon na yon ang pinaka naging challenging sa kanyang parte bilang Shackle. Andyan na raw kasi yung pangamba na may mambato, magmura o magalit dahil nga hindi naman talaga siya ang bokalista. Pero sa awa nga daw ng Diyos ay naging successful naman lahat. Tungkol naman daw sa pagkanta niya ay hindi niya raw talaga ito porte. Ayon nga sa kanya ay sumusunod lang daw siya sa mga utos ng kanilang management upang mairaos ang kanilang mga gig. Kaya naman dahil dito ay napipilitan siyang kumanta. Dumating pa nga daw sa punto na naghahanap na lang sila ng bokalista na pwedeng humalili kay Noel. Kasi nga daw ang inaalala nila ay paano na nga daw ang bawat miyembro ng grupo dahil mayroong solo US tour ang kanilang bokalista. Dahil noong mga oras na yun ay mayroon din silang mga gig na nakaschedule. Buti na nga lang daw ay may mga mangilan-ngilan na natuloy. Isa na nga din daw ito sa kinakatampo niya dahil kahit man lang daw text o pasabi man lang bilang isang kumpare at kabanda, kaya lang daw ay wala talaga. Pagkatapos noon ang gitaristang si Minyong ay nakasama sa bandang Sudo Red. Si Noel Palomo naman ay nagtatanghal kasama ang bandang Repacol. At sa kalaunan ay nakasama na rin si Minyong Cervantes sa kila Noel at ang bandang Repacol. Ipinagpatuloy naman ng bahistang si Wawi Flores at Peter Paul Plason ang bandang Shackle kasama ang gitaristang si Maki Martin kasama ang kanilang bagong bokalista na si Warren Antig noong 2020. Sa ngayon ay may ilalabas silang album na pinamagatang Shackle ang bagong yugto. Ganun pa man kahit nahati ang kanilang miyembro, hindi naman doon nagwawakas ang kanilang pakikibaka sa musika. Patuloy pa rin ang kanilang mga gig at concert sa loob at labas ng bansa. Yun nga lang ay mainit pa rin ang dalawang panig na ito. Nandyan ang pasaringan o parinigan sa kanilang mga page. Marami pa rin ang mga katanungan kung kanino ba talaga ang pangalan ng kanilang banda na Shackle. At sino ba talaga ang may-ari ng kanilang mga pinasikat na awitin? Sa ngayon ay mukhang malabo pang magkaroon ng reunion ang bandang Shackle. Dahil sabi ko nga, mainit pa talaga ang isa't isa. Pero alam ko na katulad din ng ibang banda na kahit anong init ng kanilang sitwasyon, hindi man ngayon o bukas, ay darating at darating din ang pagkakataon na magkakasama-sama silang muli sa isang entablado. Ikaw idol, ano ang paborito mong kanta nila? At sino ang gusto mong banda na gawa natin ng video? I-comment mo naman sa ibaba. I-type mo na rin ang shoutout kung gusto mong batiin kita sa mga susunod kong upload. Maraming salamat po mga idol!